COG Salawag. Isa pa, good morning, COG Salawag. Amen. Hindi yan para sa amin. Lahat yan para kay Lord. Amen. Ang tagumpay ay hindi sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan. Sabi ng Biblia. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na napahaos ako kanina umaga because I am not depending on what talent that I have. It is depend on what God can do. Amen? At handa na po ba? I want you to, tignan mo muna yung katabi mo, be. Kamustahin mo nga yan kung okay pa ba yan. Mukhang bugbog sarado na. Mukhang marami-rami pinagdaanan. Yeah. Sabay-sabay nating ibigay ang papuri sa Diyos. Yeah! Sabay-sabay! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sapa! Hey! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Yes, Lord! Sa'yo ito, Diyos! Papuri! Karapat-dapat na purihin. Yes, Lord. Sambahin. Luwalhatiin. Luwalhatiin. Dakilain. O ang Panginoon natin. Ang Panginoon natin. Hallelujah. Sabay-sabay. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. O sa Diyos. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. O papuri. Papuri. Yes, Lord. O, sa'yo lamang, O Diyos, ang papuring ito. Oh, 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 oh. iniaalay, Lord, sa'yo lamang aming pagpapasalamat. sasalamat, Yes, na walang humpay, O Diyos. na walang humpay. Pagkat biniyayaan ng kaligtasan at tagumpay. Hallelujah! 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 Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. O sa Diyos, sa'yo, Diyos. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri! Oh, sa'yo ang papuri, O Diyos. Oh, Oh, oh. Isa pa. iniaalay, Ang pasasalamat. pasasalamat, na walang humpay. na walang humpay. Lord. Pagkat biniyayaan O ng kaligtasan. kaligtasan O, at tagumpay. sabay-sabay. Hallelujah! 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 Sa Diyos. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. O sa Diyos. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri.
Huwag mong hayaang masaya ang iyong pagkakataon na hindi mo maitaas ang iyong Panginoon. Yes, Lord. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Lord. Yahweh, Yahweh. Lumapit sa presensya mo, napupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, O sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord. Yahweh ang ating Diyos. Hindi yan nagbabago ng pangalan. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at Sinasamba ka namin, O Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yeah. Yahweh ang ating Diyos. Simula noon hanggang ngayon. Ang pangalan niya Yahweh, hindi nagbabago. Yeah. Yes, Lord. Hindi ka nagbabago. Pagpapala niya'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, niya'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Ikaw Diyos. ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Yeah. Yes, Lord. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yes. Ikaw
Ikaw ang aming Diyos, kailan pa man, Panginoon. Ikaw ang aming paglilingkuran at itataas, O Diyos. Alam niyo po, hindi po ganun kadali ang pagsunod sa Panginoon. Hindi porket Kristiyano ka na, wala ka ng problema. Lahat tayo ay mga kanya-kanyang problema. Ang kaibahan lang nating mga sumusunod sa Panginoon, may pangako ang Diyos. Iba-ibang level ng problema, pero sabi ng awit, 50-15. Sabi sa Biblia, kung kayo ay bagabag, ako lagi ang tawagin. Sabi ng Diyos yun. Kayo'y aking ililigtas at ako'y inyong pupurihin. Sino ba ang karapat-dapat na purihin? Kami ba? Hindi. Yung pinunta mo rito, siya ang karapat-dapat purihin. Siya ang magliligtas sa iyo, hindi kami. Diba? Amen. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na nandito ka na hindi mo maramdaman kung sino siya sa iyong buhay. We are here to glorify God. Siya ang magliligtas sa atin. Amen? Yes, Lord. Oh, Diyos. Sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Oh, ito ay taglay, labi ko'y sambit, ay papuri. Yes, Lord, puso ko'y umaawit. Diyos noon at kailan pa man, dakila ang yes, God. Oh, kabutihan. Yes, Lord. Ang buhay ko't kalakasan sa'yo lamang ilalaan, bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat maiganti ang lahat kong inaari. Diyos noon magpakumbaba, aking sinasambi. Oh, sinasamba kita, sinasamba kita, pinanuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, sinasamba kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Yes, God. Yes, Lord. Ang buhay ko't kalakasan sa'yo lamang ilalaan. Yes, God. Pag-away sa iyong harapan, o di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagkukumbaba, aking sinasambit, o sinasamba kita. Kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita,
buhay ko'y dakila ka. Yes, Lord. Napakadakila mo, Panginoon. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pasamba. O banal ang Panginoon, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon, Banal ang banal ka, O Diyos. Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Yes, Lord. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan o kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Yes, Lord. Makapangyarihang Diyos. Yes, tinataas ka. Bawat oras, walang hanggan, walang hanggan, pupugay ang ialay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, Banal ang Panginoon. banal, Banal ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang pinupuri namin, Lord. Ikaw lamang ang itataas, O Diyos. Ikaw lamang ang pinupuri namin, O Diyos. Oh, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan. Yes, Lord. Lubos ang kabutihan. Bukas ngayon maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka. Ika'y papupurihan Oh, ang iyong pangalan. Bukas ngayon maghari ka. maghari ka. Sa'yo ang karangalan. Lubos ang kabutihan. Bukas ngayon Maghari ka. Oh, maghari ka. Oh, kay yes, Lord. O sambahin ang iyong pangalan.
ang ngalan mo, O Diyos. Pinupuri namin ang ngalan mo, O Diyos. Yeah! Pinupuri ang ngalan mo, O Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sa'yo lamang ito. Sa'yo lamang ito, O Diyos. Yeah! Sa'yo lamang, O Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos. Alleluia. Alleluia. Pinupuri ka namin. Yeah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, God. Kung kilala mo lang ang Diyos na pinaglilingkuran mo at pinupuri mo, siguro kulang pa yan. Kung kilala mo lang kung sino siya, kung kilala mo lang ang Diyos na nilikha mo, naglikha sa'yo, kulang na kulang pa yan. Simula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, siya pa rin hanggang ngayon. Kulang na kulang yung pagpupuri na yan. Yeah! Sa'yo lamang, O Diyos. Yeah! Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon. O Diyos. O Diyos ng langit at ng lupa. Diyos na may likha sa aming buhay. Pinupuri ka namin, O Diyos. Binabalik namin sa iyo ng maingat ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Karapat-dapat ka nito, O Diyos. Ama, dinadalangin namin, O Panginoon, na hindi lang ito ang huling nagpupuri kami sa inyo. Amen. Hayaan mong maging lifestyle namin, Panginoon, ang purihin ka, O Diyos. We worship you once again. We bring back all the praises and all the honor to you alone, Father. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen! Yeah! Yes, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Ng pinagpala ngayong umaga po, maaari po bang pumalakpak ng pinakamalakas? Hallelujah! Oh Jesus, we worship you. We glorify your name, O God. We honor you, God. Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Amen? No, kasi dun lamang natin maibabalik yung gaya nga nang sinabi sa kanta, no? Lahat kung anong meron tayo, di ba? Galing sa Diyos eh. Kaya through our praises and our worship,
Yun, dun natin maibabalik kay Lord. Amen. Kaya po, we are also excited. Amen. Excited na pumunta po rito. Sino pong mga excited? Ayan. Sige po, palakpak tayo kay Lord. Excited upang magbigay ng papurit pagsamba. And syempre po, excited para makinig po sa salita ng Diyos. Amen? At sabi nga po, better is one day in your courts, O Lord, than 1,000 elsewhere. Kasi po, sa presensya po ng Panginoon, meron pong pag-ibig, meron pong kagalakan, meron pong peace, di ba? May joy, may love, no? Kaya napakasarap talaga na nandito po tayo ngayon. Isang araw nga lang po no? Isang araw, kaya dapat yung isang araw na yun, excited tayo. Kasi po, ang ating pong katatagpuin ay Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at siya po ang may likha sa atin, sa bawat isa sa atin. Ay, muling palakpak para sa Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Lord, we are ready. We are ready to hear your word. No? Sarap kasing magbigay ng papurit pagsamba sa Panginoon. Wow. And now, it's time to listen to His word. At atin po itong sisimulan by showing you some symbols, no? Symbols or sign. At ang mga kahula po nito, may libreng coffee. 3-in-1 coffee. Ayan. So, maghanda po tayo, no? Unang sign. Sino pong nakakaalam ng sign na yan? Labas, mga mathematician. Ha? Ano yan? Less than. Nag-aaral talaga ng math to. Nung elementary yan eh. No? Less than. Tama. Tama naman, less than. Very good Talagang naaalala pa yung pang-elementary mathematics Eto, syempre, equals. Syempre, yung sumunod, greater than. Yun. May isa pang dyan may isang punto dyan para malaman mo kung less than or greater than. Dapat daw yung bibig, dun nakakain sa greater than. No? So, ibig sabihin, kung, may clue na tuloy ako. Madali niyong masasagot yung tanong ko mamaya. Basta mamaya, no? Nabigay ko tuloy yung clue. Kasi ngayon po, check naman po natin kung tama po yung equation. Sinabi ko na tuloy. Meron na tuloy, Ayan, 1/4. Ang 1/4 daw ay, anong symbol? Less than 0.3. Tama po ba o mali? Isip-isip. Calculator, labas. Tama, mali? Yung tama, wow, malakas ang loob dito, tama. Pandesal naman libre. Para kape, tsaka pandesal. Tama po yan. 1/4 is less than 0.3. Kasi yung 1/4 is 0.25 lang. Diba? 1 divided by 4 equals 0.25. So, mas malaki po yung 0.3, kaya siya ay less than. 3.1416. Actually, 3.14, 15, 9, 2, blah, 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 blah. Masyadong mahaba po yan. Ni-round up natin. 3.1416. Yan daw po ba? Tama po ba? Katumbas po yan ito. Ano po yan? Anong symbol po yan? Ha? Pi. Ba? Alam talaga. Pi. Tama po ba yung 3.1416 ay equal daw sa pi? Tama ba yan? Tama? Tama po yan. Hindi sigurado. Tama po yan. Kasi ang value po ng pi ay 3.14, 15, 9, 2. Habang mahaba po yan. No? So, ang pi po ay ginagamit para kunin ang area ng circle. Pizza, pwede. Kanina pizza pinag-uusapan natin. 1/4 ng pizza, divided by 4 yung pizza, yung isa 3 hati lang. Siyempre, mas malaki. No? Para makuha yung area, gagamit ka ng pi. Pi daw times radius to the power of 2. Yan para makuha nyo yung area ng lamesang gusto nyong ilagay sa bahay. Dapat pi times radius to the power of 2. So, matatansya nyo na, dapat pala ganito yung lamesang bilog sa bahay. Yan. Next. Yan. Yung 2 daw po ay greater than the number more than 2.
Oh. Tama po ba yan o mali? 2 is equal to the number more than 2. Tama o mali? Mali. May mali dito. May hahamon ba sa mali? Tama. Tama daw yung 2 is greater than, more than 2. So dito mali, dito tama. Alam niyo po, tama po yung mali. Tama yung mali. Ito, sa pagkakataon ito, tama po yung mali. Kasi po, any number greater than 2, 3, 4, 11, 2,000, 1 million, is mas malaki talaga yun sa number 2. Greater than 2 po yun. Kaya mali po na yung 2 is greater than any number more than 2. So kahit po 2.0000001, siya po ay less than yung 2. So dapat po less than, di ba? So, kaya po yung mali, tama. Ayan. Pero alam niyo po, etong equation po na to, meron po sa Bible na kayang-kaya pong baliin or i-oppose, no? Yung rule ng equation. Alam niyo po ba 'yon? Meron po palang scenario sa Bible na itong mathematical sentence or equation na ito ay binali sa Bible. Yan, kaya kung excited na po ang lahat, ito pong text natin ay makikita po, or yung verse natin for today will be seen in the book of Mark. So if you have your Bible, whether it's conventional, at sinasabi nga ni Kuya Sen, if it is electronic or app, makibasa po tayo. Open it in Mark. In chapter 12, verse 41 to 44. And it's all about the widow's offering. Yan. Dito po natin makikita na pambihira, binali yung mathematical equation ng mundo. No? Yan. Ang sabi sa Mark 12, 41 to 44, Jesus sat near the temple collection box and watched as people put money into it. Many rich people put in a lot of money. Then a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth less than a penny. Next verse. In 41, next verse, at sabi dyan, Jesus called his follower to him and said, "This poor widow put in only 2 small coins. But the truth is, she gave more than all these rich people. They have plenty, and they give only what they did not need. This woman is very poor, but she gave all she had. It was the money she needed to live on." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Hesus, napakaganda po ng umagang ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat, Lord, kasi nagkaroon kami ng pagkakataong purihin kayo, sambahin ang dakilang pangalan niyo na napakabuti. Kayo po yung Diyos na napakabuti, Panginoon. Kaya, Lord, tama lang na ibalik sa inyo yung mga papurit pagsamba na yan, Lord God. At tanging sa inyo lamang, Panginoon. Kaya Lord, we are so privileged, Lord, na makatayo sa inyong harapan, sa harapan ng Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos na may likha sa amin. Kaya Lord, unang-una sa lahat, we give reverence, we bow down in your holy presence, Panginoon. We bow down. And we ask for forgiveness, Lord God, sa lahat ng pagkakasalang nagawa. Lord, kung kami man po ay nakasakit ng aming kapwa, ng aming mga mahal sa buhay, patawad, O Diyos. Patawad, Lord, kung ito man sinasadya o hindi, Lord, patawad sa mga kasalanan ito. Patawad sa mga nasabi namin, Lord, naisip namin, kahit sa isip lang, Panginoon, patawad. Patawad, Lord, kung nagkulang po kami sa inyo. At nawa, O Diyos, ngayong umaga, Panginoon, minsan pong muli, Panginoon, we invite your holy presence, Lord God. We invite the Holy Spirit, Lord, to move freely. Touch us, Lord God. Kasi alam namin, Lord, na ngayong umaga,
meron po kayong sasabihin sa amin. At hindi po kami uuwi, Lord God, nang walang pagbabago sa mga buhay na ito, Lord. Bagkus, Lord God, kakausapin niyo kami. For you said in your word, Lord, that your word will not come back to you void, Lord God. Bagkus, Lord God, ito po ay may babaguhin sa aming mga buhay. Kaya Lord, malaya po kayong kumilos, Panginoon. Amin po kayong itinataas, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord. At Lord, kung ano man pong problema o sitwasyon, Lord God, na meron kami ngayon, Panginoon, amin muna itong isa-set aside, Lord. Kasi Lord, makikinig muna kami ng inyong salita, Panginoon. Iyong salita, Lord God, na magbibigay buhay, magbibigay pag-asa, magbibigay kaligtasan sa bawat isa sa amin. Kaya salamat, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ng maingat, Lord, ang pinakamataas na papuri, pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ulit si Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Ayan. Kaya po ngayong umaga po, atin po itong bibigyan ng title, yung message po natin ngayon, ng God's Equation. Yan. Kung ang mundo po ay may sariling mathematical equation, ang Diyos po, meron din po yan siyang sariling equation. At tayo po bilang mga Kristiyano, kailangan po nating maunawaan ang equation na ito. Kasi po kakaiba ang equation ng Lord eh. Kaya kailangan po tayong mga Kristiyano maunawaan ito. At hindi lang unawain, kailangan po nating paniwalaan. Kasi mabigat po ang equation ng Lord. Kung hindi mo siya mauunawaan, hindi mo siya masusunod. Mahirap sundin. No? Kasi po, ang sabi po sa Isaiah 55, 8-9, "For my thoughts are not your thoughts," sabi ng Lord. "My ways, neither my ways are your ways." No? "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways, and so are my thoughts." Ibig sabihin lang po, may sarili pong equation ng Panginoon. At minsan hindi natin siya mauunawaan. Kaya po kung babalikan po natin ang ating text for today, ang sabi po sa Mark 12:41-44 again, "Jesus sat near the temple collection box and watched as people put money into it." So habang ang Diyos daw po ay nakaupo at tinitingnan ng mga tao na naglalaglag po ng collection or ng kanilang offering sa collection box, tinitingnan ni Lord. Marami raw po siyang nakita na mayayaman at ang nilagay daw po is lot of money. Sabi diyan, many rich people put in a lot of money. Magkano kaya yung lot of money? Pwede kayang 100? Pwede kayang 500 sa panahong ito? Pwede kayang 2,000, 5,000? Lord, ano yung lots of money? Pero pang sinasabi, many rich people put in a lot of money. Then a poor widow came and put in, ano nilagay? 2 very small copper coins. Hindi lang po siya small. Ang sinasabi po dito, very small. Kailangan po nating tandaan yung very small. Worth less than a penny. So, mas makunti pa daw siya sa penny. So, ano daw po itong, sa ibang translation po, ang ginamit po dyan is 2 mites. No, 2 mites daw po ang binigay nung widow, or ito daw po ay katumbas ng quadrans pag inihambing sa Roman coins. Okay, dalawang mites is equivalent to quadrans. No, so yung mite daw po, ito daw po, dahil ang Bible po ay naisalin, ang mite daw po ay galing sa salitang Dutch, meaning small cut piece. So ibig sabihin, kung ito po ang hawak ko na clicker, para maging mite, kailangan kong magputol. Yung maliit na kaputol po na yun daw po ang mite. Small cut piece, at in Greek, ito daw po ay lepta, a very small copper coin. So ibig sabihin, kung copper ito, alam niyo po yung copper tubing sa aircon. Putol po kayo ng kapiranggot doon sa dulo, siguro ganyan lang, baka ganun siya. Kasi copper coin siya. And to explain further, bakit ba sinabi ng Lord ito? Kasi po, ang sabi po, the mite also known as lepton was a Jewish coin and the smallest used in New Testament time. So ito yung pinakamaliit na coin during that time. At the time of Mark's writing, it was worth 1/64 of a denarius. Napakaliit na.
Di ba? May mga barena na 1/8, di ba? May 3/16. Pero ito, 1/64. So, ibig sabihin, isang pizza pie, hatiin mo ng 64 times. Ganun lang daw po yung value ng mite na ito. 1/64 of a denarius. At ang denarius daw was a day's wage for a common worker during that time. So, kung iahambing po natin ngayon, no, ngayon po, magkano po ang minimum wage natin? Sabihin na po natin 500. No? So, yung 500 daw po, ngayon, no, pagka yan po ay i-convert mo dun sa binigay ng widow, so ang sabi dyan, 1/64 is equivalent to 1.56% lang. Okay? So kung 500 daw po ang sahod ngayon, noon is denarius, ang katumbas lang daw po nung nilaglag nung widow is 7.5 pesos. Kung ibabalik kung atin siyang ipoportionate, equal portion last ng mga panahong yun. No? So ang denarius, ang sinasahod ng tao noon, isang denarius. Pero ang binigay ng babae, 1/64 ng denarius. So dapat natin maintindihan yan. In today's term, it would be worth about 1/8 of a cent. So ito po siya ang itsura ng mite. Diba? Mukha ba siyang pera? Ito po yung dating pera. Hindi siya mukhang pera. Para nga lang siyang nalaglag na copper tubing na pinitpit. No, baka pinaglaruan ng bata. Parang ganyan lang yung binigay nung widow. Di ba? Mas marami pa yung kinalakal nung mga nagkakalakal pagka tinanggal nila yung copper sa mga electric fan. So wala talagang halaga. 1/64 of a denarius. Pag inihambing mo sa pera ngayon, walang-wala. Di ba? So kung ang wage po is 500, tapos sinabi 1/8 na lang po siya, 1/64, kaya lang dalawa nilaglag niya. No? So 7.5 pesos, sabihin na po natin na yung offering po ng widow during this day is 15 pesos. Yan. Sabihin na lang natin na 15 pesos yung value nung nilagay niya ngayon. Pero ang iba daw po, nagbigay ng 100, may nagbigay ng 200, may nagbigay ng 500, may nagbigay ng 1,000, even 2,000. Meron din po nagbibigay ng 20,000. At minsan po, million pa ang binibigay. Pero again, this widow only gave 2 mites. At kung ito daw po ay 1/8, sa panahon ngayon, kung tama yung computation natin, into dollars, 6 point something. Kasi noon pa yun 1/8. 6 point something peso. So again, nandun tayo sa 15 peso roughly. No? So napakaliit kung titingnan. No? Pero bakit sinabi ng Lord na mas malaki yung binigay niya? Balikan natin ang text. Ito po ang babali sa mathematical equation ng mundo. Jesus called his follower to him and said, "This poor widow put only 2 small coins. But the truth, she gave more than all these rich people." What? Lord? Mas nagbigay pa siya ng mas marami kaysa sa mayayaman? They have plenty and they gave only what they did not need. Diba? So nakikita na natin. This woman is very poor but she gave all she had. Kung ano yung laman na huling-huli na lang ng bulsa niya, na pambili niya na lang sana ng tinapay, ibinigay niya pa. Parang ganun yan. But she gave all she had. It was the money she needed to live on. Wow. Ang bihira, Lord. Ito na lang pala yung last money niya na para mabuhay, ibinigay. Kaya po kapatid, Lord, bakit ganun? Bakit nagkaganon, Lord? Mali Mali ata yun, Lord Maling-mali yun 2 mites, mas malaki pa sa lots of money. Mali talaga, Lord. Worth less than a penny, ang sabi.
Pero consider nyo na yung binigay ng widow is more than kesa sa lots of money. Bakit, Lord? Kasi po, kapatid, ganun po mag-compute ang Panginoon. Yan. Ang Panginoon po, hindi yan magko-compute gamit ang calculator. Ang Panginoon po, magko-compute gamit po ang kanyang katalinuhan, ang kanyang karunungan, ang kanyang kapangyarihan. Pag siya po titingin sa mga bagay-bagay. Hindi niya po yan i-describe kung paano po dinidescribe ng mundo ang mga bagay-bagay. Ganyan po mag-compute ang Panginoon. Kaya po, it is not the amount of money given, but rather the sacrifice made in the offering. Amen? It is not about the money that has been given. So ang tinitingnan po ng Lord, yung sacrifice doon sa offering na binigay ng babae, ng widow. So tayo po, kapatid, have we offer sacrifice to the Lord? Kung yung ang laman ng bulsa mo, yan na lang po, gagawin din kaya natin? Gagawin din kaya natin? Kaya nga po, the Lord has His own equation, but we as believer, we need to understand that equation, and we need to believe that equation in order for us to follow God's equation. Dahil pag hindi, maling-mali ang bagay na yon. Para 2 meat, ikukumpara mo sa 2,000. Ekis, Lord. But the Lord sees the heart. Kaya ang Isaiah po talaga, hindi ang sinasabi, hindi mo kayang intindihin ang pamamaraan ng Diyos. Ang kanyang katalinuhan, hindi mo maiintindi. In other perspective, mas maunawaan natin. I-compare lang natin using the graph. Offering comparison. Ang bigay ng babae, ng widow, ito lang. 2 lang eh. Sabihin na lang natin, mga meat lang yung pinag-uusapan ha. Sa mata ng tao, ang 2 meats, sa mata ng Diyos, ito yung binigay ng babae. 2 meats. Kita ni Lord, 2 meat. Nakita din ng Lord, yung rich people, nagbigay po ng a lot of money. Diba? So, layo ng diferensya, diba? Malayong-malayo. Offering. Pero pag pumunta tayo sa value percentage, dito na mangungusap si Lord. Ito na yung equation ni Lord, dito nagagana. Kasi po, sa value percentage po, para kay Lord po, ang widow po ang nagbigay ng mas marami. Siya po ang nagbigay ng mas marami. Value percentage. Di ba po, pag tayo bibili ng burger, kailangan may katumbas yung ano. Pag bumili ko ng 100, dapat pang 100 din yung kinakain kong hamburger. Hindi ito pang buy one, take one na kulay dilaw na hindi pang angel, di ba? Malayo po ang burger ng mga QSR na talagang leading. So yun po yung sinasabing value for money. Pero sa Lord pala, mambira nakita niya kahit maliit, it has more than value. At ang tingin niya po sa lots of money na binigay ng mayayaman is less. So para kang bumili ng burger na ang halaga niya pang Angel's Burger. Pero ang pera mo pang sabihin nating Burger McDo, Big Mac. Di ba? Parang ganun lang. Value percentage. Ngayon, ano naman yung naging personal cost kasi nito sa buhay? Parang sa buhay mo, sa buhay ko. Pag tayo nagsasacrifice kay Lord, ano ba yung personal cost sa atin po nito? Ang sabi po sa Bible, ang personal cost daw po nito, kaya po napakataas. Kasi po nakita po ng Diyos na pambihira, all she had needed to live, ibinigay. Ibinigay. Pero po, sa mayayaman, again, nakita to ng Diyos na kakapiranggot lang. Kasi po, ito po ay excess, mga tira-tira, mga patapon na, hindi kailangan. Di ba meron isang
meron isang drug lord ata, na sobrang yaman niya para siya mainitan at ang kanyang anak, ang ginagawa sa pera, alam nyo, para mainitan, sinusunog. Wow! Ganon ang tingin ng Lord, excess yan, kaya binigay. Ganon din ba tayo magbigay sa Lord? Lord, kasi excess na lang po to, ibibigay ko sa inyo. Lord, kasi wala akong time talaga eh. Pag meron na lang po. Yung excess na time, kasi nagtatrabaho ako. Gamitin natin yung word na nagtatrabaho. Yan, ang ganda pakinggan. Nagtatrabaho ko, Lord eh. Wala talaga akong time dyan. Kung meron na lang, Lord, kung may excess talaga, pupunta ako. So, ganun ba tayo magbigay kay Lord? Yung excess lang. Kaya po, ngayong umaga po, ang dapat nating tatandaan, no? Ano ba ang dapat tandaan sa widow? Yung kwento ng widow, paano siya tiningnan ng Lord? Kailangan nating tandaan that the amount sacrificed override the amount given. Kung ano man po yung amount na binigay mo o anong sinasacrifice mo kay Lord ngayong umaga, kung meron ka man. At yan po ay tao sa puso mo, kapatid. Kahit maliit yan, yan po ay titingnan ng Diyos na napakalaki kasi yung value ng sakripisyo mo, yung sacrifice na binigay mo ay override yung amount ng binigay mo. Ibig sabihin po pag sinabing override, it will overrule, it will cancel, it will overthrow, it will invalidate, disregard the equation of this world. Kaya pala ganun, Lord. Yung equation mo kakaiba. At yun ang kailangan naming maintindihan, Lord. It will override the amount given. Kaya po pag sinabing pa-override, it uses authority to reject or cancel. Diba? So yan po ang ginawa ni Lord. Kinancel niya po yung mathematical equation ng mundong ito na sinasabing lots of money yon, kinancel niya yon at mas inangat niya ang kapiranggot. Kaya kapatid, kung meron kang kahit kapiranggot na isa-sacrifice kay Lord, ibigay mo na bago pa ang huli. Amen po ba ron? Palakpakan nga po natin si Lord. Kahit kapiranggot, basta taos sa puso, ibigay kay Lord. Kaya kapatid, paano po tayo mag-offer kay Lord? Meron bang sakripisyo? Is there a sacrifice when we give to the Lord sa buhay natin ngayon? No? In our tithes and offering, in our finances, meron bang sakripisyo pag binibigay mo yung tithes and offering? Meron bang sakripisyo sa time mo para kay Lord? Meron bang sakripisyo sa iyong talent, sa strength na ibinibigay mo kay Lord? Does it cost you something? Yung mga panahon na nag-tithes ka, yung mga panahon na tumugtog ka kay Lord, yung mga panahon na tumulong ka, meron bang cost sa'yo yun? Or nothing? Kasi baka pareho tayo nung rich people eh. Ang binigay pala natin kay Lord, tira-tira. Tira-tira ng time. Eh Lord, sige na nga, punta na nga ako sa church. Wala naman ako magawa eh. Dito na lang, tulong-tulong. Di ba? Pag wala ka lang gagawin, tsaka ka pupunta sa church. Tira-tira po yun. At ang masaklap pa, yung tira-tira, less than pa. Tira-tira na nga, pinaliit mo pa. O baka kasi wala kang sacrifice na binibigay kay Lord. Nakawala talagang sacrifice. Alam niyo po, mahirap pong itong ituro pagdating sa tithes and offering. Ayaw na mga pastor ituro ito eh. Pero po kasi, this is the reality. It is written sa Bible eh. Kailangan merong tithes and offering. Mahirap pong ituro yan. Pera-pera po yan eh. Pero ipapaliwanag po sa atin, bakit kailangan? Paano po ba tayo magbigay ng tithes in our offering? Letter A. Ganyan po ba? Pag ako po magbibigay ng tithes and offering, kailangan muna less yung food, yung bills, yung tuition fee, yung internet, pati yung pang Starbucks ko.
Tapos, tithes and offering. Ganyan po ba tayo mag-tithes and offering? Lord, pambira wala na akong pang Starbucks. Kalahati lang muna, bawas muna Lord, may bayaran Di ba? O baka ganito po ba tayo? Letter B. Pag tanggap mo ng salary mo, ng wage mo, Lord, ihiwalay ko na po yung tithes ko. Sasamahan ko po ng offering. Ay, teka Lord, meron pa pala akong CPS. Sasama ko na rin po muna para makabayad na po ako. 250 per week po ako kasi 1,000 po yung kinumit kong CPS sa gawain mo para po mapaganda yung church. Ihiwalay ko na Lord. Ang total Lord, para lang paglalambing, 1,500 yan Lord ha. 1,500, bakit kasi 1,000 sa tithes? 250 offering. 250 CPS. Paano yung iba? 1,000 ang tithes, 1,000 ang offering kasi tinutumbasan nila. Then, CPS. Then, follow food, bills, tuition fee, internet, at kung meron pang Starbucks. So, paano po tayo mag-tithes and offering? Mahirap ituro, pero ito po kasing sabi sa Malakay Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Alam niyo po, every time na nababasa ko yung test me in this, ako'y nahihiya kay Lord. Bakit ko kailangang i-test yung may likha sa akin? Dapat ako ang tinitest niya. Dapat siya yung maglagay ng 500 dyan at handa ba akong kunin yan pag walang nakatingin. Pero ang sinasabi ni Lord, i-test mo ko dito. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to stir it. With a blessing. Pero again po, Lord, matatanong mo, bakit ganun, Lord? Bakit ganito pa rin ang buhay? Di ba? Kasi po, the tithes. Pero sa isang perspective, gaya ni Shadrach, Meshach, at Abednego, gaya nung napag-usapan natin last week, sa kanila po makikita mo yung faith nila kay Lord na kahit hindi kami iligtas ng Lord, I will not bow down in that idol. Diba? So ibig sabihin po, kahit wala pong blessing na nakalaan, kaya lang meron susunod ako sa Diyos. Kaya kapatid, paano po tayo magta-tithes? Kung halimbawang 10,000 po yung ating monthly wage, magkano po yung ita-tithes? 1,000. Kasi 10,000. Paano po may sumasahod na 50,000? Wow. Wow. Magkano na po yung ita-tithes? 5,000. Kaya lang po, may nagtatites pa rin po ng malaki. Kasi baka po ang sahod, 100,000. Meron May faithful kay Lord Magkano na po ang tithes ng 100,000? 10,000, Lord. Pambili na cellphone. Pass muna, Lord. Sira na yung cellphone ko. Meron pa pong sahod, 200,000. Mga IT. Taas ang kamay ng mga IT dyan. Merong 200,000 At praise God kasi faithful pa rin sa pagtatites. $200,000, 20,000 Lord ang itatites ko ngayon. Paano kung million? Lord, wag na lang 100,000 na to. Di ba? Oo, isang bike na carbon loady. Yan. Pang malayuan yun. Di ba? Binubuhat mo ng isang kamay. Kahit ganun lang. 100,000, Lord. Pero meron pong faithful. Kapatid, ikaw, paano ka mag-tithes? Una ba siya sa listahan? O huli sa listahan? Si Lord ang nakakaalam. Kayo ang nakakaalam. Mag-usap kayo ni Lord.
Amen? Kaya pala si King David po, no, nung siya po ay nagkasala, kasi nagpa-census eh. Parang walang tiwala kay Lord. Nagpa-census. Ngayon po, gusto niyang magtayo ngayon ng altar, makabawi man lang kay Lord. Ito yun eh. Nauunawaan talaga ni King David eh, no? Na paano ang tunay na pagbibigay sa Lord. No? Kaya po in 2 Samuel 24-24, nauunawaan ni David eh. No? Ang sabi diyan, but the king replied to Araunah, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. 50 shekels, nung tiningnan natin, parang 1/2 kilo ang katumbas. So 1/2 kilo ng silver ang imbinayad niya kay Araunah. Kasi nung nakita ni Araunah si King David at alam niyang gagawa siya ng altar, sabi niya, hindi, libre na yan. Para sa Diyos yan eh. Sabi ni King David, no. Hindi pa pwedeng mag-o-offer ako sa Lord nang walang value, nang walang cost sa akin. Hindi para karaning hindi nag-sacrifice, di ba? Parang yung kanya, binigay mo, Lord, offer ko sa iyo. Libre naman eh. Parang ganun. So it cost something yung in-offer ni David. Hindi siya pumayag na libre. Kailangan may bayad. Kaya binili niya po. Kaya po kung maiintindihan po natin, ito po ang sabi. In 2 Corinthians 9:6-8, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. For each of you should what? Give what you have decided in your heart. Di ba? To give, not reluctantly or under compulsion, for God what? Loves a cheerful giver. Wow. Gustong-gusto pala ng Diyos na pag ikaw nagbibigay, Lord, eto po yung bibigay ko kahit 20 pesos kasi huling laman ng bulsa mo. Gustong-gusto pala ni Lord yun. No, hindi lang po to offering ang pinag-uusapan dito. Pag cheerful giver ka, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Masaya ka pag ikaw ay nakakapagsilbi sa Lord. Masaya ka pag nawawalisan mo yung church paminsan-minsan. Lord, may time ako ngayon, pupunta ako sa church, maglilinis ako. Lord, tutulong ako ngayon sa builder kasi libre po ako ngayon, Lord God. Masaya ako, Lord. Yun po yung, pagka meron po tayong cheerful heart, ito na yung lifestyle natin. Hindi mo natitingnan kung mapapagod ka ba. Hindi mo natitingnan kung may time pa ba ako. Pag kay Lord, hindi ka mapapagod at may time ka. Amen? Pag nauunawaan natin yung equation ng ating Panginoon. Kaya so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Kaya po may ganito. Nauunawaan kasi nila yung good works and pag-abound, how to give, di ba? How to give na masayang-masaya, no? Cheerfully. Kaya po may ganyan eh. Again, part din ng message for today is the updating ng ating improvement. Isasama ko na po siya sa preaching ngayon. Sa mga nakakaintindi po ng it's better to give than to receive. God loves a cheerful giver. Meron pong dumarating sa builder na nagtatrabaho ng Monday to Friday ng hotdog. Meron din pong dumarating ng okoy. Oh, wow. May mga mahilig dyan sa okoy. Tuwang-tuwa. Dumadating po yan. Meron pong dumadating na ganyan. Hindi lang siya tapsilog, bangosilog, lahat na. At meron pa po ang malupit, ito. Pati po yung rambutan, sabi ko, pati hinati pa yung rambutan. Kasi joyfully, kailangan magbigay, mapasaya ang builders. Kasi libre lang nagtatrabaho. Pero ako, in return, I have that joy in my heart para makatulong, maibigay yung worship kay Lord, no? Para
It will abound the good works, I will share naman. At lagyan natin ng design. Lagyan natin ng yung rambutan na hati para kakagatin na lang. May presentation pa kasi masaya. Diba? Nakikita po ba natin? Kasi masaya eh. Naiintindihan yung equation ng Lord. At hindi lang po dyan nagtatapos. Meron pa pong paubas. Meron pa pong pa-orange na in-slice at cucumber para daw balance yung pagkain. Diba? So, it will help digest, no? Kasi minsan, baboy yung dinadala. Oh, diba? May natatawa dyan kasi baboy talaga yung pinadala. Diba? Makikita mo yung joy, yung how they understand. At hindi lang po monetary ang sa sacrifice kay Lord. Hindi lang po time, even the strength. Diba? At hindi lang po si Ate Ana. Minsan andyan si Ate Gina, si Ate Edith, si Ate Ami. Marami pang iba. Kasi naiintindihan nila. Pag libre, doon tayo sa builders para may magluto, may mag-assist. At joy. Kung joy yung nararamdaman mo sa pag-service na binibigay mo kay Lord, hindi ka magsasawa, hindi ka mapapagod. Hindi ka mapapagod. Beyond money, ang offering. Offering is giving back also to God your time, your talent, your strength, doing God's work, in helping your fellow Christian, fellow men, kahit yung kapitbahay mo. Is there a sacrifice in your tithes and offering? Is there a sacrifice in your time, in your talent, in your strength? O wala tayong oras para sa Diyos? May oras ba tayo sa Diyos? Amen? Yung talent natin ba, sa labas lang all out? Diba? Yung strength po ba, kailan natin ibibigay sa Lord yung kalakasan natin pag ugod-ugod na po tayo? Sayang po ang oras. Habang may lakas pa po, mag-serve kay Lord. Hindi yung uugod-ugod ka na, Lord, gusto ko magsilbi sa'yo. Wala na. Hindi po pwede. Dapat noong ba, ginamit mo na. In Psalms 54:6, sabi dyan, I will sacrifice a voluntary offering to you. Kasi po voluntary eh. Wala naman pasahod eh. I will praise your name, O Lord, for it is good. Naiintindihan po ng Naiintindihan po ng author. Kaya po kahit voluntary, basta for the Lord. Kasi with joy in serving the Lord. Amen? Kaya kapatid, paano tayo mag-offer kay Lord? Kayo po ang makakasagot niyan. Second point po natin, kaya sabi po, our sacrifices, yung ginagawa po nating sacrifices, katumbas po pala ito ng our trust in God's promises. Kasi po, hindi mo magagawa yung sakripisyo kung walang promise eh. Pero again, ang sinasabi natin, we will not seek the gift, but we will seek the giver. Yun naman ang naiintindihan ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya po, kung tayo po ay kayang magbigay, kasi nauunawaan mo yung pangako ng Diyos. Kaya po ang widow, sa palagay ko lang, alam niya yung pangako ng Diyos. Maybe in her mind, Lord, eto na lang eh, pero sabi sa salita mo, when I give cheerfully, Lord God, it will come back to me, Lord God, abounding. Pwedeng ganun sa utak niya. Kaya niya naibigay. Pero kung ikaw na walang ganoon, wala tayong kaalaman sa pangako ng Diyos, ni singkong diling, hindi mo maibibigay. Ni katiting ng iyong oras, hindi mo maibibigay sa Diyos. Kasi hindi natin alam yung pangako niya. Pero when we walk in God, wala daw pong kapaguran eh. Kahit masakit yung tuhod eh. Masakit tuhod ko eh. Pero hindi yun dahilan para magpagod ka sa Diyos.
Kahit nga kasi katiting, even little, pag nakita ng Diyos kung ano laman ng puso mo, it is great. It is great. Kaysa sa nagbigay ng malaki. Mas malaki pa sa pastor. Mas malaki pa sa overseer. Mas malaki pa sa headquarters. Kung makikita ni Lord na yung sacrifice mo talaga ay totoo para sa Kanya. Kahit maliit. Kahit nagwalis ka lang dyan. Kahit nagpunas ka lang ng alikabok. Kahit nagbukas ka lang ng pintuan. Kahit nagluto ka lang sa likod. Kahit namigay ka lang ng trucks. Kasi gusto ko, Lord eh. I have joy in serving you, Lord. Baka mas i-honor pa ni Lord yun. Kesa sa nakatayo dito. Kesa sa akin. Ang sinasabi natin, our Lord Jesus Christ. Hindi niya po tinitingnan kung gaano kalaki. Kasi po ang tinitingnan niya palagi, what is in our heart? What is in your heart? Kaya po in Psalms, ang sabi po dyan, 4:5, offer sacrifices in the right spirit. Kailangan pag nagbigay ka, joyful. Hindi pa pwedeng, Lord, ito, pambili ko sana ng ano yan. Kapatid, wag na lang. Bilhin mo na lang yung gusto mo. And trust the Lord. Amen? So magkatag-team pala yan. Joyful spirit, right spirit, at tiwala sa Diyos na may gagawin ang Diyos. Amen? Again, to update, kasama sa preaching, roof upgrade and update. No? Kaya kapatid, paano ba tayo mag-offer kay Lord? No? Kaya po pala may mga volunteers, no? Merong joyfully na gustong pagsilbihan si Lord. Kasi they are someone who understand God's work. Pag maiintindihan po natin kung ano po yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin, kaya mong gawin din yung mag-volunteer. Kaya mo rin gawin yung ginawa ng widow, na something that will cost you, gagawin mo. Hindi yung something that is in excess of me, Lord, ang ibibigay ko sa iyo. So the equation of the Lord is something that will cost you. Hindi po excess. So you will help build the church. You will help either your kapitbahay, joyfully. Kasi naiintindihan mo yung equation na ngayon ng Lord. Naiintindihan mo na yung equation ng Lord at naniniwala ka na. Kaya po kahit na pagkain lang ay sapat na sa builder. So ito na po ngayon, kung makikita nyo si Kuya Edwin, nasa taas po yan, nalatagan na po namin yan ng semento. No? Ayun. So next po, this one, i-update lang po natin kasi po may mga nagsi-CPS eh. Diba? At salamat po sa mga nagsi-CPS. Maaring yung CPS na binibigay natin, it costs us something. Kasi Lord, tsaka na ako magsi-cellphone. I need to attend muna or tumulong muna sa Lord. Ayos pa naman yung cellphone ko, Lord eh. CPS muna ako. Ito po ngayon ang nangyayari na sa taas. Ito po napunta yung CPS natin. So nakapagpalitada na po tayo dito. Buo po yan, napalitadahan na. And this side naman po, nandito na po tayo nagtapos. Little by little. So most probably by next week or Wednesday, kasi medyo mahirap po to, may ilalim pa po yan eh. Dito po yung parte na yan, medyo dukutin po yung palitada dyan. So medyo matatagal lang kami. But praise God kasi little by little, nangyayari na po yung improvement. And hopefully, yung harap. Kaya po, andyan na naman po siya. Wala po yung gagawin kundi magtuturo. Ay, merong butas. Palitadahan mo pa ng tama. Pero yung joy kasi nandyan. At ang malupit,
Etong supervisor na to, mas dumating pa yung supervisor na mas mataas kahapon. Nagtuturo din. Salamat kasi nabisita ni Pastor yung taas kahapon, bagamat maulan, medyo madulas, umakyat po siya, no, para makita niya po. No? So sabi niya, malapit na. Malapit na ang sobrang tagal. So napalitadahan na po. Pero alam niyo po, above all of this, no, this is all for God's glory, prayer is the key. Prayer is the key. Hindi po tayo pwedeng magsimula kung hindi tayo mananalangin. Kaya po, ang time nyo ngayon, kamusta ang inyong prayer life? How is your prayer life today? Pagkagising nyo ba nag-pray? O diretso cellphone? Diretso ligo? Late na ako? How is our prayer life? Your time to God. Kaya po bago umakyat, mga G muna. Tawag. Pray. Prayer is the key. How is your Bible reading? Ako po, praise God kasi natapos ko na po ang Bible. I have a struggle na tapusin yan kasi nung nasa trabaho pa ako, wala talagang time. From Cavite to Makati, alam niyo naman po yung commute, yung traffic, hindi ka na makapagbabasa. Kaya nabinben yung Bible. Sabi ko, Lord, dapat matagal na to noon. Kasi yun yung desire ko matapos Noon pa, kahit nung high school pa. Biruin mo, ilang taon na. 40, tutut. Tsaka lang natapos. After 40 years, mahigit. Wag na yung mahigit, kayo nang bahala doon. Pero praise God kasi natapos ko na siya. At sabi ko, Lord, magsisimula po ulit ako nabasahin ang Bible. Kasi po tayo mga Kristiyano, our lifestyle should be praying and reading the Word of the Lord. Para po maiintindihan natin yung equation na binibigay niya. Kasi kung hindi po, it will never happen to us na maintindihan yun. At hindi po natin gagawin kung ano man po yung sinasabi ng Lord. Prayer is the key. Kaya po, ganito na po siya. So, yan po yung harap, mapalitadahan na sana, then, ito na po. Tapos na po hanggang doon. Kaya pwede po bang isang palakpak para po sa ating Panginoon? Dahil po, nagamit niya po kayo. No? Lahat pong ito ay papuri sa ating Panginoon. At salamat po sa mga nagsi-CPS at tumutulong, again, sa nagiging sponsor. No? Sponsor at even sa mga nag-a-assist po. No? Ayan, praise God. Bilisan natin at nagtaas na po sa likod ng Mark. Okay, in Matthew 19:29, ito po ang sabi. Kung maintindihan po natin, praise God talaga kasi kung ito po yung laman ng puso maintindihan mo yung equation. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake. Kahit iiwan yung trabaho para sa akin, sabi ng Lord, will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Lord, kahit wag na po yung will receive 100 times. Kasi po, meron pang isa pinaka-importante, inherit eternal life. Na hindi ko deserve, Lord. Hindi ko deserve. Kasi yung riches, pwede kong pagtrabahuan. Pero Lord, this eternal life, ikaw lang ang kayang magbigay. Kaya po pag naintindihan mo, kahit wala kang time sa Lord, magkakaroon ka ng time sa Lord. Kung wala kang maibigay sa Lord, gagawa ka ng paraan para makapagbigay ka sa Lord. Kung naintindihan mo. Kung kaya mo daw iiwan. Pero eto kasi, metaphor na lang to, hindi gusto ng Lord na iiwan mo yung asawa mo, yung anak mo. Hindi gusto ng Lord yun. Kasi po ang gusto ng Lord, yung pamilya buo. Pero ito yung challenge. Ngayon, kung kaya mong tanggapin yan, bless you, sabi ng Lord. Eternal life is enough sa ating mga human being. No, nagawa lang, nilikha lang. Kung maintindihan po natin, kayang-kaya po nating maglaan ng oras sa Diyos. Ng talento, ng lakas para sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po,
open ang martial, open ang usher, open ang multi, open ang musician, open ang teacher. Ang daming kailangang pwedeng puntahang ministry. Pero hindi napupuno. Kapatid, may time ka ba kay Lord? Kaya ito yung paalala sa atin about the widow, kung paano tiningnan ng Lord yung widow. At nung makita niya yung puso ng widow, praise niya ang widow. At sinabi niya, mas malaki pa yung binigay nito sa mga mayayamang to. Kasi nakita natin, nalaman natin na in every good works na ginagawa mo, kung sa tingin mong good works, it will depend on our intention at kung ano ang motibo natin at kung ano ang laman ng puso natin. And the Lord sees the heart of the widow at true sacrifice. Kaya po gumagawa pa tayo ng mga bagay-bagay kasi for God's glory. Do we do things, good things for God's glory? Do we do good things para i-praise ang kanyang dakilang pangalan? Do we do those things? Or do we do things kasi po we want to perform? Gusto ko, nakikita ako nagwawalis Kasi gusto kong tumugtog Diba? Sarap po. Lalagay ko sa FB ko, tumutugtog ako. Ang dami ng comment. Wow! Woo! Daming likes, ang daming heart. Woo! Do we do that? Kasi ganun? O kasi mahal mo si Lord? Kasi may time ka kay Lord? Kaya kapatid, nevertheless, yung sacrifice mo na yan, kapatid. Kahit ano pa man yan, kung yan po ay for show, it's up to you. If it is a true sacrifice, praise God. Kasi po, God surely sees our sacrifices. At makikita niya yan kung we have that right spirit in us. Kita ng Lord yun. Wow. A right spirit, a right motive. Kaya mo ginagawa. Right spirit, right motive. Psalms 33 verse 13 to 14. The Lord looks down from heaven and sees the whole human race. From His throne, He observes all who live on the earth. So nakaupo si Lord ngayon, sa trono niya, tinitingnan niya po tayo. Tinitingnan niya po yung puso ng bawat isa sa atin. And for our last verse, Psalms 34:15 to 16. The Lord's eyes, the eyes of the Lord are on the righteous. The eyes of the Lord are on the righteous. So yung mata ng Diyos ay nasa mga taong lumalakad sa kanyang kagustuhan. And His ears are attentive to their cry. Baka iyak tayo ng iyak, pero hindi tayo napapakinggan ng Diyos. Bakit? Pero ito ang sabi, Lord, ang hirap magpaka-righteous. Gaya na sinabi ng song leader kayo, ang hirap, Lord. Pero ano bang sinasabi ng Lord? Sundin mo lang yung gusto ko. Hindi namang mahirap na hindi ka tatapak sa sugalan Mahirap ba yun? Di wag kang pumunta sa sugalan. Yun yung aming pinag-usapan kahapon sa men's tukso. Layuan mo ko. Kaya lang ang tukso po hindi lalayo. Ang tukso po lumalapit. Sino po ang dapat lumayo? Tayo po ang lalayo sa tukso. Yun lang naman ang gusto ng Lord. Para po mapakinggan niya yung ating iyak. Kahit anong iyak natin kung tayo po ay nasa kasama ang tukso, it will not happen. At itong pinakamalupit. But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. Pag sinabi pong blot out, to make obscure, insignificant. Gusto mo bang maging insignificant sa harapan ng Diyos? Gusto ba natin yun?
to blot out, is to wipe out, to destroy. Ayaw ko po, Lord, na ma-destroy yung buhay ko sa harapan nyo. God sees our sacrifices with the right heart, with the right motive. Kaya kapatid, maliit man na bagay ang ginagawa mo para sa Diyos, pagka ito ay galing sa puso, it overrides the amount. Nagiging malaki ito sa Lord. Nagiging mas malaki ito sa Lord. At lagi natin tatandaan na yung sacrifices na binibigay natin, no? Kasi nakikita tayo ng Diyos. Meron siyang pangako dyan. Maaring hindi ngayon, maaring hindi bukas. Pero ang tanong kasi, Lord, paano kung bumalik na lang kayo? Wala. Praise God kasi meron kang eternal life. No? At higit sa lahat, kapatid, yung sacrifices na binibigay natin, meron pang sacrifice na mas mahigit. Bali, wala tong sacrifice na to eh. Kasi the greatest sacrifice ever made sa mundong ito ay ang pagbibigay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Tayo ang nagkasala, siya ang umani, siya ang pinarusahan. Para saan? Para ba sa wala? Para sa buhay na walang hanggang nakalaan sa iyo at sa akin. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much for your word today, Lord God. Lord, mahirap yung sacrifice na word, Lord, mahirap yan. Sakripisyo nga po eh. But Lord, kung maintindihan namin yung equation mo, Panginoon, Lord, kabaliktaran po pala yung mangyayari sa hirap. Sa halip na hirap, Lord God, nagiging mabuti sa buhay ng mga Kristiyano. Pag maiintindihan namin yung equation mo, Lord. At kung kami ay maniniwala dito. Kaya ngayong umaga, Lord, kung ano man po yung aming agam-agam, yung aming doubt, Lord God, ngayong umaga, kaya hindi kami makasunod sa mga kagustuhan niyo, Panginoon. Lord, alisin niyo po ito. Palitan niyo ito, Lord God, ng tunay na pagtitiwala, Panginoon, sa inyo. Palitan niyo ito, Lord God, ng tunay na sacrifice, Lord, with a good intention. Para, Lord, maganap yung pangako niyo. At kung hindi man, Lord, kung hindi man, salamat pa rin, Panginoon. Kasi meron kaming inaasam na buhay na walang hanggan, which is the most important gift that we have received. Kaya Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alleluia, purihin ka. Yes. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Alleluia, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Alleluia, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Alleluia, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman.
Yes, Lord. Ikaw ang Diyos magpakailanman, Panginoon. Kaya Lord, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Lord God, lahat ng kaluwalhatian, Lord, aming ibibigay sa inyo, Lord God. Aming ibabalik, Lord, ng may maingat na papuri, Panginoon. Kalakip, Lord God, ang aming pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord. Napakabuti niyo sa aming buhay. We love you, Lord. We love you, Lord. Amen. Sige po, lahat po ng pinagpala, pumalakpak sa Lord. Lahat. Hallelujah! We bless your name, Jesus. We honor you. At ngayon naman po, it's time to honor our God through our tithes and offering. Atin naman natin i-bless the Lord. So if you have your tithes and offering, taas po natin, panalangin po natin. Father in heaven, Lord, once again, we thank you, Lord, sa aming kalusugan, Panginoon. Maging, Lord, sa mga business na ipinagtiwala nyo sa amin, pinagkatiwala, salamat, O Diyos. At Lord, ito po ang aming mga ikapo, Panginoon, aming ibabalik sa inyo, Lord God, ng buong buo, Panginoon. Kalakip din po nito, Lord God, ang aming offering, Lord God, na aming itatanim. Kaya, Lord God, dalangin namin na nawa, Lord, ang mga tithes and offering na ito ay magamit lamang sa ikalalago ng inyong gawain, Panginoon. At matustusan po nito ang pangangailangan ng inyong iglesia, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, again, Lord God, at sa amin, Lord, na paghiwa-hiwalay, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, ingatan niyo po ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon. Cover it with your precious blood. Na walang gawa ng kaaway, Lord, na sisira dito, Panginoon. Walang tukso na sisira dito. Ganon din po, Panginoon, ang relasyon ng magulang sa anak, Panginoon. Ingatan niyo, Panginoon. Na ang mga anak namin, Panginoon, ay magbibigay, Lord God, ng paggalang sa magulang. Ingatan niyo rin po ang aming mga anak, Lord, saan man sila pumunta. Ganon din po ang buong sambahayan namin. At idako niyo po kami muli, Lord, sa lugar na ito next week, safe and sound, as we give you glory again, Lord, and as we worship you. We pray for all of these things in Jesus' name. Amen. Ayan, sige po, ating itaas ang ating kamay. Church of God, as we depart from this place, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody shout, Amen! God bless us all! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri.